Dear Kuya Allen, isang mapagpalang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Melchor. Mula sa isang bayan sa Iloilo at dating OFW sa bansang Brunei bilang isang cleaner sa isang ospital. Tulad ng iba mong mga sender, ako ay isang lalaki na may pusong babae. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, may naging close ako na Pinoy. Naging attracted ako sa kanya. Tawagin na lang po natin siyang Paulo, taga Misamis Oriental. Lumipas ang mga panahon, nagkapalagayan kami ng loob. Napapagkwentuhan namin pati tungkol sa family at mga pangarap sa buhay. Pati na rin ang girlfriend niya. Nang lumaon, nagtapat na ako sa kanya. Ang sabi ko, hindi ko hangad na mahalin mo ko. Sapat na sa akin na mabigyan mo ako ng oras at atensyon. Ang sagot naman niya, maibibigay ko yung atensyon at oras na hinihingi mo. Pero hanggang friends lang tayo. Okay lang sa akin, ang sagot ko. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya kung magkasama tayo. Ang dagdag ko pa. Partner ang naging tawagan namin sa isa't isa. May sense of humor siya kasi kapag magkasama kami, madami siyang mga jokes at kung anong mga patawa na ginagawa niya. Pag nasa site, sabay kaming kumakain sa pantry ng mga workers. At kung kami lang tao sa pantry, nilalambing ko siya at inaakbayan at magkatabi kaming umupo sa service bus. Magkasama din kami sa staff house namin. Kami sa ground floor at sila naman ay nasa second floor. Minsan tinutokso na kami ng mga kasamahan namin. Pero di namin sila pinapansin. Basta kami, we're just friends. Kapag kumakain kami sa staff house o sa job site, lagi kaming sabay. Hindi siya madamot sa pagkain. Pag meron siya, sinishare niya sa akin. At ganun din naman ako sa kanya. Sa katunayan, inuuna niya ako sa tropa niya. One time, birthday ng kasama namin sa staff house. Siyempre may inuman. At kinabukasan, hindi ako nakasaing at nakaluto ng pagkain at ulam. Samantalang si Paulo nakaluto. Nung napansin niya na may hangover ako, pinagtimpla niya ako ng kape at binigyan niya ako ng pagkain. Dumating din ang panahon na may tagay na naman ulit. Pero na-bad trip ako kasi may isa ring bakla na Pinoy na taga Ilocos. Tawagin na lang natin siya na Ryan. Nilalandi niya si Paulo pagtapos sinachansingan. Obvious na kursunada niya at gusto niya rin si Paulo. Ang ginawa ko, inila ko si Paulo papasok sa kwarto at pag-upo namin sa kama, inakbayan ko siya at sabi niya sa akin, "Nagsiselos ka ba kay Ryan?" Tapos sinagot ko siya na, "Oo, dahil binabastos ka niya sa harap ng maraming tao. Nire-respeto kita dahil mahal kita. Tapos siya, binabastos ka niya sa maraming tao. Ayoko ng ganun." Ang sabi ko. Sumagot naman siya, "Lasing lang yun.
Hayaan mo pagsasabihan ko siya. Hinawakan niya ako sa balikat at sinabihan, "Huwag ka na magselos. Sige, matulog na tayo." Ang sabi niya. Ang sagot ko naman, "Sige, pero dito ako matutulog. Kahit sa sahig lang." Ang sabi ko, "Sige, ayusin ko lang yung tulugan mo." Ang sagot naman niya. Inayos niya at hinanda ang tulugan ko kahit sa may sahig lang. Binalisan niya ang sahig at nilatag niya ang foam na unan at kumot sa sahig. Napakasaya ko sa pinakita niyang pagkikare sa akin. Kinabukasan pagdating namin sa job site, binigyan niya muli ako ng kape para pantanggal antok daw, sabi niya. Pero ayaw pa rin magpatalo ni Ryan. Porsigido pa rin siya na makuha ang loob ni Paolo. Tuwing umaga, binibigyan niya ng ulam si Paolo. Nagsiselos man ako at bad trip sa ginagawa niya, wala naman akong magawa. Okay na rin kasi yung ulam na binibigay ni Ryan kay Paolo, sinishare din sa akin ni Paolo yon. At kung minsan, hindi kami sabay ni Paolo sa pag-break time. Nagchat-chat siya sa akin na, "Kuha ka lang ng ulam dyan sa bag ko." Pero porsigido pa rin si Ryan na makuha man ang loob ni Paolo. Pero alam kong mas malapit ang loob sa akin ni Paolo. Dahil kami ang mas close. Tabi lagi sa upuan sa service bus. Mula papasok, pati pa uwi. Sa katunayan, nire-reserve niya ang upuan para sa akin. Kasi pag siyang nauna, nilalagay niya yung bag sa tabi niya na parang nakareserve na. At dahil malayo yung biyahe namin pa uwi, nakakatulog ako na nakasandal sa balikat niya. Minsan nakiusap si Ryan kay Paolo na sila daw ang magtabi. Pero ayaw ni Paolo pumayag. Napakalambing ni Paolo at maalaga. Minsan nilalambing ko siya. Pumapalag siya pero nagtatampo ako. Tapos ang gagawin niya, lalapit siya sa akin. Hahawak siya sa braso ko. Noong panahon na yon, akbay at halik lang ang ginagawa namin. Sa umaga naman, ako ang maagang gumigising para magluto ng ulam at magsaing na rin na baon namin. Tapos, inahanda ako rin yung mga gamit niya na dadalhin niya sa job site. Pag nakaredy na, gigisingin ko siya. At kung ayaw pa niyang bumangon, yayakapin ko siya at hahalikan. At dahil hindi nagpapatalo si Ryan, kapag umaga, pumapasok siya sa kwarto namin, tapos binibigyan ng ulam ni Ryan si Paolo. Minsan, naabutan niya kaming magkayakap. Dahil nga magkasama na kami sa kwarto. Pero 8 tao kami sa isang room. Puro lahat kami mga Bisaya. Taga Misamis Oriental kaya malaya akong nalalambing siya. Dahil alam na nila ang tungkol sa amin. Pag nakikita yun ni Ryan,
Inis na inis siya kapag nakikita niya kaming ganon. September ng 2018, na-aksidente ako habang naka-duty. Dahil private hospital yon, tinransfer ako sa government hospital. Nang nalaman yun ni Paulo, panay ang message niya sa akin. Pinakita niya sa akin na concerned siya at nag-aalala. Kahit nasa hospital pa ako, panay ang monitor niya sa sitwasyon ko. Hanggang sa na-discharge na ako at umuwi na. Kinabukasan nun, pinuntahan ako ni Paulo sa higaan ko. Chinyek niya ang sugat ko. Dahil sa ulo ako nasugatan, siya na ang naglagay ng gamot. Napakasaya ko. Pinakita niya sa akin na concerned siya sa akin. Noong October 2018 na, birthday yun ni Paulo. Day off niya. Samantalang ako naman ay panghapon ng duty. Kaya gumala kami. Pero bago kami gumala, sinamahan niya ako sa ospital para mapatanggal yung tahi sa sugat ko. Pagkatapos nun, pumunta kami sa mall. Nag-breakfast sa isang kilalang fast food. Siya ang nagbayad ng breakfast namin. At nagpa-take out pa siya ng 2 order. Isa sa kanya pananghalian. At siya naman para baunin ko sa job site. Si Ryan hindi pa rin nagpatalo para makuha rin ang loob ni Paulo. Kaya tuwing umaga, binibigyan pa rin niya ng ulam si Paulo. At kung ano ang mga niluluto kong ulam, ganon din ang niluluto niya. Pero ang hindi alam ni Ryan, yung mga binibigay niyang ulam kay Paulo, sinishare din ni Paulo sa akin yun. Nagpatuloy yung ganong setup. Iba ang job site ni Ryan, pero kami ni Paulo magkasama kami sa job site. First week of the month of December, na-transfer ako ng job site. Another challenge at mga adjustments para sa aking bagong trabaho. Bagong boss, bagong mga katrabaho, bagong mga kaibigan. Masakit at malungkot na malayo ko kay Paulo. Wala din naman akong magawa dahil policy yun ng company. Dumating na pala yung gate pass ko para dun sa job site. Magkikita daw kami ni Sir John sa job site bukas. Sabi ko kay Paulo, lilipat ka ng staff house part? Ang reply naman niya, oo, salamat sa atensyon at oras na binigay mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na nakilala kita at dumating ka sa buhay ko. Kung gaano ako kasaya tuwing magkasama tayo. Salamat sa lahat ng pagpapakita mo ng concern at saka care sa akin. Naramdaman ko naman yun eh. Sorry nga pala kung may mga bagay na hindi magandang nagawa ko sa'yo. At yung mga bagay na ayaw mo. Basta lagi mong tandaan, special ka sa akin. At higit sa lahat, pasensya ka na kung itinuring kita na o minahal sa higit sa kaibigan. Masakit man na magkalayo tayo, wala akong magagawa eh. Pero ang alaala mo ay mananatili dito sa isipan ko at sa puso ko. Ang dagdag ko pa, huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. Ibang site ka lang naman nalipat eh. Nandito ka pa rin. Magkasama pa rin tayo sa bansang ito. Magkikita pa rin naman tayo. Salamat pala sa pag-aalala sa akin. At sa lahat-lahat,
Ang reply naman niya. Ang sabi ko naman, salamat din na hinayaan mo ako na alagaan ka at mahalin ka ng higit pa sa kaibigan. Sa mga pangunawa mo sa akin, ang sabi ko. Pagkatapos nun, isang malaking thumbs up ang nireply niya. Noong sumunod na araw, nagumpisa na ako sa duty sa bago kong job site. Pero pansamantala, doon pa ako natutulog sa kanilang staff house kasama si Paolo. Nang ma-confirm na kailangan ko na mag-transfer ng staff house, minessage ko ulit si Paolo. Talagang ililipat na ako ng staff house. Nag-reply naman siya na, ganun ba? Paano yan? Wala lang mag-aalaga sa akin. Ang sabi niya. Ang sabi ko naman, wala kasi maghahatid sa akin dyan sa staff house nyo dyan para pagkatapos ko mag-overtime eh. Mamimiss kita. Pero nga, hindi na kita maalagaan. Hindi na kita may pagsasaing. Hindi ko na may hahanda ang baon mo. Sabi ko. Sagot naman niya, okay lang. Kakayanin ko naman eh. Tapos nag-reply ako na kakayanin ko din na hindi kita makasama. Darating din ang araw na muli tayong magkakasama. Ang sabi ko. Mga isang linggo pa na doon pa rin ako umuwi sa staff house nila. At sa mga natirang araw na magkasama kami, ipinakita ko sa kanya ang pag-aalaga. Tulad ng pinagluluto ko siya at tinahanda ko rin ang mga gamit niyang dadalhin bago siya pumunta ng trabaho pagkagising ko. Pagkatapos, pag okay na lahat, gigisingin ko na siya. Isang gabi na hindi siya nag-overtime, nag-grocery siya. Pagdating ko ng gabing yun, sinabihan niya ako na may binili ako ng ulam dyan. Iluluto ko sana pero sabi ni Ryan, tsaka na lang. Dahil magluluto siya ng ibang ulam. Pero magluto ka na rin para may makain ka. Bigyan mo na lang ako. Pero itago mo sa kanya, baka pag nakita niya hindi na siya magbigay. Ang sabi nito. Umupo ako sa tabi niya, hinakbayan siya at sinabihan na salamat sa lahat ha. Sana pagdating ng araw, kahit na magkalayo tayo, maibigay mo pa rin ang atensyon at oras na binibigay mo sa akin. Sabi ko, oo naman, walang magbabago. Ang sagot niya, baka naman pag wala na ako dito, si Ryan na ang gagawa ng mga yun para sa'yo. Tapos, baliwalain mo na ako. Tapos, sa kanya mo na ibuhos ang atensyon mo. Ang sabi ko sa kanya, ano ka ba? Kung ano-ano mga iniisip mo, hindi mangyayari yun. Ako at ikaw lang ang gagawa nun. Ayaw kong ipagawa yun sa kanya. At kung sakali man na malipat ako dun sa titirhan mo, gagawin mo ulit yun sa akin. Ang sagot niya, siyempre naman, gagawin ko pa rin yun para sa'yo. Bakit ba ganon? Lahat na lang ng tao na nagpapasaya sa akin nawawala. Noon si Jay, yung dating lalaki na minahal ko rin. Tapos ngayon, ikaw naman. Wala ba akong karapatan na maging masaya? Ang sagot ko sa kanya.
Hindi naman ako mawawala sa'yo. Malilipat ka lang naman ng tirahan. Pero magkikita pa rin tayo. Lilipat din ako doon. Ang sagot niya. Pagkatapos ng 1 linggo, na-transfer na nga ako. Pero makalipas ang 3 buwan, nagkasama muli kami. Kasi nalipat din siya ng job site at ng tirahan. Doon sa tirahan ko. At muli, kung ano ang setup namin dati, ganun pa rin. Mas lalo pa kami nagkalapit dahil magkasama na kami sa bahay at saka sa trabaho. Hindi lang sa pagkain kami magka-share. Kasi magkasama na nga kami ng kwarto. Parang mag-asawa na kami kasi minsan siya na ang nagluluto ng pagkain namin. Kung siya ang naunang magising, kung ako naman, ako ang nagluluto at kung minsan, magkasama kami, nagtutulungan kami sa pagluto. Pagkising sa umaga, hinahanda ako ang baonan niya. Hinahanda ang mga gamit niya na dadalhin sa trabaho. Tapos igisingin ko na pag nakaprepare na lahat. Hinahanda ko rin ang tuwalya at saka ang susuotin niya. Ako din ang naglalaban ng mga damit namin. Naalala ko nga, minsan pagkatapos niyang makipag-usap sa girlfriend niya sa cellphone, naglambing ako sa kanya. Napansin ko na bumubukol yung harapan niya. Hinawakan ko yun. Yun ang unang pagkakataon namin nangyari sa amin. At nasundan pa yun ng maraming beses. Doon din sa bagong tirahan namin. Doon, higit pa sa yakap at halikan ang nagawa namin. Lalo na kapag kaming dalawa lang. Naging routine namin yun. Basta walang tao sa paligid namin. Dumating ang November 2019 nang umuwi ako ng Pilipinas. Hindi na ako nakabalik pero may communication pa rin kami at hanggang sa nagkaroon siya ng mga girlfriends at naging friend ko rin ng mga girlfriend niya. Pero dumalang na lang kaming mag-chat dahil baka mabasa ng girlfriend niya ang mga chat namin. September 2022, umuwi na rin siya dito sa Pilipinas. Pagkatapos, noong nakaraang May 2023, ikinasal na siya. Ganon pa rin. Minsan nagchat-chat pa rin kami sa bago niyang Facebook account. Mag-friends din kami sa Facebook ng asawa niya at kapatid. Pero na-miss ko pa rin ang mga time na magkasama kami. Yung sabay kaming kumain, ang paglalambing ko sa kanya. Na-approve ko ang loyalty niya bilang kaibigan at pagpapakita ng care at concern sa akin. Kahit pa na alam niya na more than friends ang feeling ko sa kanya, inunawa niya ako. Tinanggap ako bilang kaibigan niya. At higit sa lahat, hindi siya nag-take advantage sa akin. Ayaw niyang binibilan ko siya o binibigyan ng kung ano-ano galing sa sahod ko. Nagagalit siya pag ginagawa ko yun. Sabi niya sa akin, "Huwag ka na magbigay sa akin. Huwag mo na akong bigyan ng galing sa gastos mo. Huli na to ha. Ayokong gumagastos ka pa. Maliit lang yung sahod mo. Kulang pa yan sa panggastos mo. Huwag ka na magbigay sa susunod. Hindi ko na yan tatanggapin." Yan lagi ang sinasabi niya. Noong bago siya sa abroad, humihingi siya lagi sa akin ng pagkain. Binibigyan ko naman. Pero nung siya naman ang nakaangat,
Ako naman na ang binibigyan niya. At kahit minsan hindi niya ako pinagdamutan, nagsishare siya sa akin. Bihira ang mga kaibigan na kagaya niya. Sa kasalukuyan, nandito ako sa Laguna nagtatrabaho bilang office staff. Si Paolo naman nandoon sa probinsya nila sa Misamis Oriental. Buntis na ang asawa niya. Minsan nagchat-chat pa rin kami at ng asawa niya. Iniimbita na nga nila ako na maging ninong at pinagbabakasyon nila ako doon. Sana nga makapasyal ako doon para muli ko siyang makita. Sana po na-inspire kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagbasa sa akin sulat. Nagmamahal, Melchor.